Pagbangong muli ni Indra. Sa kaharian ng mga demigods, ang korte ni Indra, hari ng mga deva, ay isang masiglang selebrasyon ng nagaganap. Ang ibang mga demigods ay nagdiriwang, nagsasayas sa kaluwalhatian ni Indra, pinupuli ang kanyang tagumpay. Ngunit nang pumasok si Guru Brihaspati, ang inkarnasyon ng karunungan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Lahat ng mga demigods ay tumayo bilang paggalang, maliban kay Indra. Bulag sa kanyang kayabangan, nanatili siyang nakaupo sa kanyang trono. Isang malinaw na senyales ng kawalang galang sa kanyang guru. Naramdaman ni Brihaspati ang yabang ng kanyang alagad at nakaramdam ng kalungkutan. Walang salitang umalis siya mula sa korte. Doon lamang nagsimulang umabot sa kanya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Si Indra, na puno ng kahihiyan, ay nagmamadaling pumunta sa ashram ni Brihaspati upang humingi ng tawad. Ngunit talagang galit ang kanyang guro at hindi siya tinangkilik ni Brihaspati. Hindi na siya pinansin at muli itong naglaho. Iniwan si Indra na puno ng pagsisisi. Samantala, kumalat ang balita tungkol sa hidwaan sa pagitan ni Indra at ng kanyang guro. Ang balita ng hidwaan ay umabot kay Brihaspati, isang tusong demonyo. Nakita niya ang pagkakataon at naglunsad ng malupit na pagsalakay sa kaharian ni Indra. Nang walang pagpapala at gabay ni Brihaspati, nayanig si Indra. Walang lakas, napilitan siyang isuko ang kanyang trono. Kay Brihaspati ang sumakop. Nasa kagipitan at pagkatalo, lumapit si Indra kay Brahma, ang Diyos ng paglikha, upang humingi ng tulong sa kanyang walang katapusang karunungan. Ipinakita ni Brahma ang landas ng pagtubos. Ipinayo niya kay Indra na humingi ng gabay kay Vishvarupa Muni, ang universal form ng kataas-taasang Panginoon. Si Indra, na pinarusahan ng kanyang pagpapakataas, ay buong pagpapakumbabang tinanggap ang payo ni Brahma. Sa pagpapala ni Vishvarupa at ang kanyang bagong nahanap na kababaang loob, nagsagawa si Indra ng isang matuwid na kontra pag-atake. Sa pagkakataong ito, kasama ang karunungan ng kanyang bagong guro na gumabay sa kanya, si Vishvarupa, si Indra ay nagtagumpay, muling nakuha ang kanyang tamang pwesto bilang hari ng mga deva. Ang kwento ng pagbagsak at pag-angat ni Indra ay isang pagpapaalala. Kahit ang pinakamakapangyarihang nilalang ay maaaring magkamali kapag ang kayabangan ay humahadlang sa tamang paghatol. Ang paggalang sa mga nakatatanda at guro ay pundasyon ng tagumpay, habang ang kayabangan ay nagdudulot ng pagbagsak. Sa pamamagitan ng kababaang loob at paghahanap ng gabay ng isang guro, ito ay kailangan ng bawat nilalang. Kahit ang pinakamalaking pagkakamali ay maaaring maitama na magdadala sa landas
ng tunay at muling kalakasan. Haribol.